Anak, bakit? May problema ba? Sinong sinisilip po sa bintana? May sumusunod ba sa'yo? Wala po, Itay. Saan ka ba galing, kuya? Kanina ka pa namin hihintay ni Itay para sabay-sabay sana tayo magapunan. Kaya lang ang tagal mo. May pinuntan kasi ako. Ano ba ginawa mo, anak? Nagdilihensya lang po ako, Itay. Delihensya? Oo, Para saan, kuya? para may panggastos tayo. Nanghiram ka ng pera? Opo, Itay. Ito nga pala. 2,000 po yan. Ay, gusto mo na bang kumain, kuya? Ipaghahain kita. Huwag na, Jenica. Busog ako. Kumain na ako sa labas bago umuwi. Tay, kayo na pong bahalang pagkasya niyang pera. Salamat, anak. Nahihiya na nga ako sa iyo eh. Ikaw na ang pumapasa ng lahat. Dahil nga, napapadalas ang pagsumpong ng sakit ko. Madalas na nagsisikip ang dibdib ko. Hindi na ako makapagtrabaho kagaya ng dati. Kaya nga po, ginagawa kong lahat, Itay. Ako po ang panganay at may obligasyon ako sa pamilya natin. Gaya ng ipinangako ko kay Inay noong nabubuhay pa. Natutulungan ko po kayo. Kala ko, hindi mo na alam puntahan itong bahay namin, Carlos. Dahil hindi ka na pumapasyal. Pasensya ka na sa akin, Jeline. Marami lang ginagawa. Siya nga pala. May dala ako para sa'yo. Tsokolate at paborito mong flowers. Suwal ba ito? Di naman. Gusto ko lang bumawi sa mga pagkukulang ko sa'yo. Pwede ba tayong lumabas sa linggo? Sure ka? Oo naman. Sana pwede ka, Jeline. Alam mo, narito lang ako lagi para sa iyo, Carlos. Kahit madalas, wala kang time sa akin. Di naman sa ganon, Jeline. May tungkulin akong dapat gampanan sa tatay at kapatid ko. Kailangan nila ako. Wala silang ibang aasahan, kundi ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aalis ka, Sandro, anak? Opo, Itay. Gabi na. Kailangan ko pong magtrabaho. Gabi ang trabaho mo? Opo. Kaya mo ba? Itay, wala akong hindi kakayanin. Mag-iingat ka sana, anak. Pasensya ka na sa tatay mo, ha? Naiintindihan ko. Tsaka, kaya nga po narito ako, di ba? Nakahandang umagapay para sa pangangailangan natin. Ako pong bahala sa inyo ni Jenica. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Huwag kang papalag. Trabaho lang. Huwag na to. Akin ang wallet mo. Bilis! Hindi. Gagawin kita sa tagiliran. Tol! Sandali! Ano ka ba? Pati ba naman ako? Ha? Anong? Si Bogart to. Bogart? Oo, ako nga to, Tol. Pati ba ako kakataluhin mo? Carlos naman. Tol, pasensya. Di kasi kita nakilala dahil sa suot mong sombrero. Tsaka, gabi na, naka-sunglass ka pa. Dating gawi ka pa rin Walang asenso tong racket mo. Barya-barya lang kikitain mo rito. Mas maigi na to kaysa wala. May alam ako. Pwede ka. Ire-recommenda kita sa bossing ko. Gusto mo ba? Bogart, masaan ba itong katropa mo? Opo, Boss Rajid.
Boss, huwag po kayong mag-alala. Magiging tapat po ako sa inyo. Yun ang dapat kong makita, Carlos. Dahil mahalaga sa akin ang katapatan ng bawat tauhan ko. Lalo na sa panahon ngayon. Mahigpit ang otoridad. Mahirap kumilos. Makakaasa po kayo, Boss Rajid. Ako po ang bahala sa kanya, boss. Dapat lang. Dahil ikaw ang mananagot ng anumang kalokohan na gagawin niya. At alam mo kung saan pupulutin ang hindi susunod sa gusto ko. Ay, salamat. Tapos na rin ako maglaba. Buti na lang, mahusay gamitin ng Pride Barretta. Huwag kang mag-alala, Jenica. Kuya, Mas mapapadali ang paglalaba mo dahil makakabili na ako ng washing machine na magagamit mo. talaga kuya? May bago ka ng trabaho? Oo, sigurado nang kita ko. At medyo mataas ng sweldo. Salamat naman kung ganun. Tinulungan ako ng isang kaibigan ko para di na rin bumalik sa pagtatrabaho si Itay. Mahina ng katawan niya. Alam ko, nahihirapan na rin siya. Kaya nga, gustong-gusto ko na rin makatapos ng kolehiyo para makatulong ako sa inyo ng Itay, kuya. Basta sa ngayon, intindihin mo muna pag-aaral mo at ako ang bahala. Gagawin ko ang lahat para sa inyo ni Itay at para makapagtapos ka sa pag-aaral mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Carlos, ito ang unang lakad mo. Kaya dapat magawa mo ng maayos ang iyong trabaho. Opo, Boss Rajid. Ingatan mong maigi ang package na dala mo. Dahil mahalaga ang laman yan. Alam ko po yun, boss. At ang pera. Kailangan maibigay mo agad sa akin pagkatapos ng transaksyon mo. Dahil hihintay ko yun. Opo, boss. Kilalang tao ang dadalan mo dyan. At nakatira sa isang kondo. Kaya doblehin mo ang pag-iingat. Opo, bossing. Sige, lumakad ka na. At baka naiinip na ang katransaksyon ko. Anong masasabi mo, tol? Di ba? Padali ang pera? Oo, Bogart. At hindi ba yung kita? Sabi ko sa'yo eh. Teka, ano bang laman nung package na i-deliver ko? Hindi sinabi sa'yo ni boss? Hindi. Sabi lang niya, importante daw ang laman nun. Isang bagay lang naman ang pwedeng laman nun. Bato. Bato? Oo. Shabu? Oo. Kaya nga maganda ang bayad. Bakit? Kakalas ka na? Hindi naman. Mas mabuting alam ko. Tsaka ngayon pa ba ako kakalas, maganda ang kitaan? Itong trabaho ang kailangan ko para masuportahan ko ang pamilya ko at mabago ang buhay namin. Sandro, anak. Ang laki naman yata nitong perang ibinigay mo sa akin. Bakit po, Itay? Ayaw niyo po ba? Di na tayo kakapusin. Mabibili natin lahat ng kailangan dito sa bahay. Kung sa bagay, tama ka. At sobra pa nga. Pwede niyo pong gamitin ng sobra para makabili kayo ng bagong damit. Tsaka gamit dito sa bahay. Naku, anak. Gumagana pa naman yung mga luma nating gamit. Bumili po kayo ng gusto niyo sa sobrang pera. Ako, salamat. Nagtataka lang ako. Alam ko na bago ka lang sa trabaho mo. Pero sumweldo ka na kaagad. At medyo malaki yung halagang iniaabot mo sa akin.
Sandro, anak, gusto ko maging tapat ka sa akin. Ano bang trabaho mo? Itay, huwag niyo na akong alamin. Kailangan kong malaman. Hindi ko na ho itatago ang trabaho ko. Illegal ho. Carlos, Pero dahil sa trabahong ito, kikita ko ng higit pa sa kailangan natin para mabuhay tayo ng maayos. pero anak, Itay, sawang-sawa na po ako sa hirap. Alam kong ganun din kayo. Ayoko na rin makita na araw-araw pinoproblema niyo ang pagkain natin. Gusto ko naman kahit paano, maranasan natin ang kahit konting ginhawa. At gagawin ko ang lahat kahit ano pa yun. anak, alam mo naman na... Tama na po, Itay. Alam ko nang sasabihin ninyo. Pero hindi niyo ako mapipigilan. Tsaka, para sa atin din ito. Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Talaga nga palang maasahan ka. Hindi mo ako binibigyan ng problema. Boss Rajid, nangako po ko sa inyo na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Kaya nga natutuwa ako sa iyo. Ayoko po kasing mawala ng trabaho. Tama ka. Pinahahalagahan mo ang iyong trabaho. Mamaya, may ipag-uutos ako sa iyo. Sa iyo ko lang kasi maaaring ipagkatiwala ang trabahong ito. Salamat po sa tiwala nyo, Boss Rajid. Basta maging masunurin at tapat ka lang sa akin. Walang magiging problema. At ako naman ang bahala sa iyo. Hindi ka mawawalan. Oh, mga bagong appliances tong dineliver sa atin, Tay, ah. Oo, anak. Binili ng Kuya Carlos mo, LED TV. At saka may bagong ref at washing machine. May kasama rin niyang netbook. Eto, para sa'yo, Jenica. Nandi ka na magpupunta sa computer shop para gumawa ng mga projects mo. Bigay mo sa akin, Kuya. Oo, kunin mo na. Pwede mo nang gamitin yan. Salamat, Kuya. Doon muna ako sa kwarto, ha. Magpapahinga lang. May lakad kasi ako mamaya. Oh, Jenica, Po, bakit nakakunot pa ang noo mo dyan? Hindi ka ba natutuwa sa mga binili ng kuya mo? natutuwa po, Tay. Kaya lang, Kaya lang ano, nagtataka lang po kasi ako. Sa mikling panahon ng pagkatrabaho ni Kuya, tsaka ilang buwan pa lang siya pero nakabili na siya ng ganitong gamit. kung kasi, pinautang daw siya ng pera ng boss niya. At babayaran niya ito buwan-buwan. Tay, nagdududa rin ho kasi ako. Saan? Ano po ba talagang trabaho ni Kuya? Alam niyo po ba? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang.
May pangako ang bukas. Ibinili mo pala ng netbook ang kapatid mo. Oo, matagal ko nang ipinangako yun sa kanya. Kung ganon, okay na ang kinikita mo. Kahit papano, medyo sineswerte ako sa bago kong napasukan. Eh di dapat pagbutihin mo. Yun naman talagang ginagawa ko. Tsaka, para makapag-ipon na rin. Para sa pangarap natin. Hindi naman ako nagmamadali, Carlos. At saka nag-aaral pa si Jenica. Di ba sabi mo, gusto mo mapagtapos siya? Oo, Jeline. Yun ang ipinangako ko sa magulang ko. Kaya nga, hindi natin kailangan magmadali. Narito lang ako at maghihintay sa'yo. Wala na kasi ako ibang malapitan pinsan. Kaya nagpunta ako rito sa inyo. Nasa ospital ang asawa ko. Hindi ko mailabas dahil may utang pa kami dapat bayaran. Kaya lang, Roman, alam mo naman na wala rin akong maayos sa trabaho. Kundi yung pagtitinda lang sa palengke. Tapos hindi naman ako makapagtinda ngayon dahil sa sakit ko. Kaya umaasa lang ako kay Carlos. Nasaan ba si Carlos? Baka naman may maitutulong siya sa akin. Wala pa. Kahapon pa nga siya hindi umuwi eh. Oh, ayan na pala. Narito na. Ayan. Salamat naman at dumating ka, Carlos. Mano po, Chiroman. Napasyal po kayo. Oo, nahihiya nga ako sa inyo. Alam ko, makakaabala ako. Ano po bang problema? Ito kasing tiyuhin mo, Carlos. Nangangailangan ng pera para mailabas ng ospital yung tiyahin mo. Kapos daw ang pera nila. Ganun ba? Teka ho, magkano po ba ang kailangan nyo? Nasa 3,000 pa. Ito po. Ha? Mayroon akong 4,000. Kunin nyo to. Salamat. Salamat, Carlos. Hulog ka ng langit. Ikaw lang pala makasasagot sa problema ko. Hayaan mo kapag nagkapera ako, ibabalik ko ito. Wag na muna nyong isipin yun, Chong. Salamat talaga. Alis na muna ako. Kailangan ko na bumalik sa ospital para mailabas na si Sofia. Ito na yung paborito mong damit, kuya. Mabango yan at malinis ang pagkakalaba dahil sa Pride Beretta. Aba, tamang-tama. Isusot ko to ngayon. May lakad ako. Siya nga pala, kuya. Nakausap ko si Chong Roman. Binigyan mo pala siya ng pera nung nakaraan para mailabas ng ospital si Chong Sofia. Oo, kawawa naman eh. Kuya, hindi sa nakikialam ako pero parang napakadali sa'yo nakitain ng pera. Di naman. Pinaghihirapan ko rin yun. Ano nga bang trabaho mo? Wala ka kasing nakukwento sa akin. Tinanong ko naman minsan si Itay. Sabi niya, may binibenta ka raw. Ha? Oo. Nagbebenta ako. May kaibigan akong may talyer. Bumibili siya ng mga may diferensya at lumang sasakyan. Tapos inaayos niya at pinapaganda. Yun ang hinahanapan ko ng buyer. Maganda naman yung porsyentong binibigay kapag nakakabenta ako. Ganun ba? Yun lang ba talagang pinagkakakitaan mo? Bakit? Pinagdududahan mo ba ako? Na baka... Kuya, hindi. Hindi naman sa ganon. Saka alam ko naman na hindi ka gagawa ng bagay na mali. Tama naman ako, di ba, kuya? At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Carlos, anak, hindi mo maiaalis sa kapatid mo magduda. Itay, ano man ang ginagawa ko ngayon, para ito sa atin. Para kahit paano'y matikman ninyo ni Jenica ang kahit konting kaginhawaan na matagal din nating inasam. Alam ko naman yun. Pero sa bawat araw na lumalabas ka ng bahay, hindi na maalis sa akin ang kaba. Natatakot ako para sa iyo, anak. Nag-iingat naman ako, Itay. Hanggang kailan mo ba gagawin ito? Hanggat hindi ko natutupad ang pangako ko na magkaroon tayo ng maayos sa tirahan at maging komportable ang buhay natin. Carlos, nakahanda na yung mga epektos na ibabagsak mo. Opo, boss. Ako na pong bahala ron. Tiyakin mo nakaliwaan. Dahil yun ang aming usapan. Opo, boss. Sige na. Lumakad ka na. At pagkatapos ng lakad mo, may iba pa akong ipagagawa sa'yo. Areglado, boss. Tay, di ako pwedeng tumambay dito kung saan pipick upin tong dala kong epektos. May nakaposting mga parak. Mukhang natunugan mga ginagawa namin pakikipagtransaksyon dito Delikado. Baka mabulilyaso ako pa nagkataon. Itatawag ko na lang to kay Boss Rajid. At bukas ko na lang ibabalik sa kanya itong epektos. Uuwi na muna ako. Malalim na rin ang gabi. Kailangan ko na rin magpahinga. Oh, anak, gising ka na pala. Halika na at mag-almusal. Nagluto ako ng paborito mo Asan yun? Bakit wala rito sa may upuan? Anak, ano ba yung hinahanap mo? Yung itim na bag na dala ko kagabi. Bag? Dito ko lang binaba yun. Baka itinabi ni Jenica. Siya kasi nagligpit kanina dyan habang tutulog ka pa Huwag kang mag-alala, kuya. Di ko naman pag-iinteresan to. Akin na nga yan. Bakit mo ba pinakilaman ang gamit ko? Dahil sa bag na yan, nagagalit ka? Bakit, kuya? Dahil ba sa laman yan? Pinakilaman mo? Nakabukas kasi kaya tinignan ko. Iyan ba pinagkakakitaan mo? Ang laman ng bag na yan? Kuya, bakit kailangan pasukin mo yung ganyan trabaho? Wala kang pakialam. Kuya, may pakialam ako dahil kapatid kita. At concerned ako sa kapakanan mo. Sa kaligtasan mo. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Ba't kasi nakikialam ka sa gamit ng may gamit? Peste! Diyan na nga kayo! Yeah. Dahil sa pakikialam mo, nagalit ang kuya mo. Siya pang kakampihan niyo? Wala akong maling ginawa, tay. Bakit po? Matagal niyo na bang alam ang totoong trabaho ni kuya? Oo. Ha? Sa simula pa lang, ipinagtapat na niya sa akin. Pero wala kayong ginawa? Hinayaan niyo lang siya sa ganung gawain? Ang magbenta ng droga? Tay! Siya buong laman ng bag ni kuya! Dahil sa trabaho ng kuya mo, nakakakain tayo. Nakakapag-aral ka.
Hindi tayo nagmumukhang Pero kawawa. hindi yun katuwiran! Para hayaan niyo maging masama si kuya at gumawa ng isang bagay na iligal! Hindi ko siya hinayaan. Pinagsabihan ko siya. Pero hindi niya ako pinakikinggan. Ano magagawa ko? May magagawa kayo! Dahil ama namin kayo! Anong gusto mong gawin ko? Ha? Ang isuplong ang kuya mo? Ipahamak siya? Yun ba ang ibig mong gawin ko, Jenica? Para ano? Para mabilanggo siya at mabulok sa kulungan? Hindi! Gusto mong sirain ko ang buhay niya? Ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Los, nagkita na ba kayo? Oo, Bogart. Ibinalik ko na sa kanya yung epektos na ipinadi-deliver sa akin. Mahigpit na, nagbabantay mga parak dun sa lugar na pagdadalan ko. Kaya di na ako tumuloy. Tama lang yun. Kaysa mahuli ka. Kaya lang, may problema pa rin eh. Anong problema? Alam na ng kapatid ko kung anong racket ko. Oh, di ba alam na rin naman ang airpot mo? Wala akong problema kay Itay. Naniniwala siya sa mga alibay ko. Pero ang ibang kapatid kong si Jenica. Natatakot ka sa kanya? Hindi naman. Pero dahil sa may alam na siya, magiging dahilan yun ng hindi namin pagkakasundo. Eh di, hayaan mo siya. Nakikinabang rin naman siya sa racket mo. Siguro naman, di ka niya ipapahamak. Kung ganun pala, galing sa pagbebenta ng droga ang perang itinulong sa akin ng kuya mo. Opo, Chong Roman. Illegal po ang trabaho ni kuya. At alam yun ang itay mo. Opo. Inamin ni Itay na sa simula pa lang, sinabi na sa kanya ni Kuya Carlos. Pero hinayaan lang niya. Yun na nga po eh. Hindi ko nga po maintindihan si Itay, Chong Roman. Dahil baluktot ang katwiran niya. Ano ibig mo sabihin? Sabi po niya, malaking tulong sa pamumuhay namin ang ginagawa ng kuya. Kahit paano raw, nagbibigay yun ng konting ginhawa sa amin. Kinakampihan pa niya ang kuya mo? Opo, Chong. Abay, Di ko alam kung bakit nagkakaganon si Itay. Para bang nagbago na rin ang pananaw niya sa buhay. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagsumbong pala sa'yo si Jenica. Sandro, walang masamang intensyon ng anak mo kung sinabi man niya sa akin ang tungkol kay Carlos. Bakit ka na pa rito, Roman? Para ano? Nag-aalala ko para kay Carlos. Alam ng anak ko ang ginagawa niya. At hahayaan mo na lang siya. Abay, alam mong mali ang magbenta ng droga. Labag yun sa batas. At posibleng ikapahamak niya. Alam ko yun. Dapat pagsabihan mo siya. Bakit? Sa akala mo ba hindi ko sinasabihan ng anak ko? Oh,
Ginagawa ko yun. Pero hindi ka niya sinusunod. Kaya ba hinahayaan mo na lang siya? Yan ang gusto mong gawin ko. Ang itali siya at ikulong dito sa bahay para hindi na makaalis at di magawa ang racket niya. At saka baka nakakalimutan mo, Roman. Na, Dahil sa perang ibinigay ni Carlos, nabayaran ang bil nyo sa ospital at nakalabas ang asawa mo. Kaya pwede ba? Huwag ka na lang makialam. Dahil nakinabang ka rin. Sandro, ipinagpapasalamat ko yun. Pero, maling-mali. Mas mabuti kung mananahimik ka na lang, Roman. At ako na lang ang bahala sa anak ko. Ay, ano naman ang small box na ito, Carlos? E di, buksan mo. Para makita mo, Jeline. Mamahalin rin ito ah. Nagustuhan mo ba? Para ba sa akin ito? Oo naman. Kanino pa ba? Di ba, ikaw ang GF ko? Gift ko yan sa'yo. Pero, wala namang okasyon. Kailangan pa ba ng okasyon bago ako magbigay ng regalo? Hindi naman, kaya lang... mahal ito. Kasi nga, mahal kita. Tsaka, pinag-ipunan ko yan. Hindi naman ako nag-e-expect ng kahit ano galing sa'yo, Carlos. Sapat na sa akin yung time mo para magkasama tayo. Alam ko naman yun, Jeline. Pero syempre, masaya ako na may naibibigay sa'yo. Tsaka diba sabi ko, babawi ako sa mga pagkukulang ko. Kaya yun ang ginagawa ko. Baril? Para sa akin? Oo, tol. Galing kay Boss Rajid. Ipinabibigay niya sa'yo. Nagmamadali kasi siyang umalis at di ka na nahintay. Anong gagawin ko rito? Tol naman, ano bang tanong yan? Proteksyon yan. Tsaka alam mo naman kung gaano kadelikado ang trabaho natin. Dapat meron kang bakal na dala. Di kasi ako marunong gumamit nito. Di problema yan. Tuturuan kita. Madali lang matutong gumamit niyan. Itago mo muna yan. Sige, ayos to. Dalawa nga yung ganyan ko eh. Alam mo naman si Boss Rajid, basta alaga niya, di niya pinababayaan. Tsaka malakas ka sa kanya dahil nga mahusay ka magtrabaho. Sinusunod ko lang ang utos niya. Kasi ayokong magalit siya sa akin at mawalan ako ng trabaho. Nakabili na po ko ng unique toothpaste. Ubus na ho kasi yung ginamit natin. Heto po. Baba mo na lang dyan. Galit po ba kayo? Ano po bang kasalanan ko, Tay? Dahil sa'yo hanggang ngayon di pa umuwi ang kuya mo. Sinisisi niyo po ba ako sa hindi pag-uwi ni Kuya? Oo, Jenica. Dahil pakialamera ka. Tay, wala akong masamang ginawa. Nabisto ko lang ang uri ng trabaho niya dahil pakalat-kalat yung bag niya. Tapos sinabi mo pa sa tiruman mo. Ipinaalam mo pa sa ibang tao. Naghahanap lang ako ng tao makakatulong sa akin. At ang magiging kakampi ko. Bakit, Jenica? Inaapi ka ba rito? Bakit ganyan ka magsalita? Tay, wala kasi kayong ginagawa para itigil ni Kuya yung iligal niyang trabaho. Kundi nahayaan niyo pa siyang magpakasama.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May usapan tayo, di ba? Sabi ko naman sa'yo, nagka-problema ako sa pera. Wala akong pakialam sa problema mo. Ang kailangan ko, ibigay mo sa akin yung kabuuan bayad sa kinuha mong epektos. Dahil hinahanapan ako ni Boss Rajid ng pera. Mahirap bang maintindihan yung sinasabi ko? Ako ang malilintikan kapag di ko naibigay ang pera kay Boss Rajid. Masisira ako sa kanya. Tsaka alam kong gusto mo lang kong onsen eh. Hayop ka? Alam kong gawain mo yon. Ang manloko. Kung hindi mo rin lang maibibigay sa akin ng buong bayad, iba ang hingin kong kabayaran. Ha? Carlos! Anong gagawin mo? Napupuno na ako sa'yo! Bakit? Tinututok mo sa akin ng baril! Buhay mo na lang ipambabayad mo. Sira ulo ka! Bogart, may problema ako. Oh, ano yun? May naitumba ako. Ha? Ano? Inunsi kasi ako eh. Hindi ko napigilan sarili ko. Napatay ko. Ano? Hindi ko alam ang gagawin ko. Si Boss Rajid, gusto ko siyang makausap. Malaki rin problema niya ngayon. Di ka niya mahaharap. Masyado kasing mainit sa atin ang otoridad. Lalo na ngayon, mahigpit na ipinatutupad ang drug war campaign ng gobyerno. Paano ako? May nakakita ba sa ginawa mo? Ewan, di ko alam kung paano ko lulusutan to. Ano nang gagawin ko? Anak, ilang araw kang hindi umuwi. Ano ba nangyari? Nag-aalala ako ng gusto sa iyo. Itay, tulungan niyo ako. Teka, sandali. Ano ba nangyayari sa iyo? Ano ba problema? Ayoko pong makulong. Bakit? Nalaman na ba ng mga pulis ang tungkol sa trabaho mo? Sabi ko naman sa iyo dapat nag-iingat ka. Ayaw mo rin lang namang sumunod sa mga sinasabi ko sa iyo. May iba pa pong rason. Ano? Nakapatay po ako. Sus Mariosep. Paano? Tulungan niyo po ako. Baka sa mga oras na to, hinahanap na ako ng mga pulis. Makukulong ako. Hindi, anak. Hindi ka makukulong. Hindi ako papayag na makuha ka ng mga pulis. Ako ang bahala sa iyo. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi niyo siya pinoprotektahan! Lalo niyo lang siya tinuturo ang maging masama! Sa simula pa lang, alam niyo nang mali, pero hinayaan niyo! Kinusinti at pinagtakpan! Hindi pagmamahal ang ginagawa niyo! Kayo ang nagtulak sa kanyang patawang impyerno! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap,
na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Bang kailangan nila? Bakit po nagpunta kayo dito sa bahay ko? May nagsampo po ng reklamo laban sa anak nyo. Siyang prime suspect sa pagkakabaril kay Alvin Gomez. Naku, hindi po yun magagawa ng anak ko. May nakakita po sa anak nyo ng gawin ng krimen. Hawak na rin namin ang warrant of arrest para sa kanya. Wala pong anak ko rito. At ilang araw na siyang hindi umuwi. Baka naman Hindi tinatago nyo lang siya. Hindi po. Kahit pumasok kayo sa pamamahay ko, maghalugog kayo. Wala talaga rito si Carlos ko. At saka, mabuting tao pong anak ko. Hindi niya kayang pumatay. Hindi po. Talaga bang wala kayong alam kung nasan si Kuya Tay? Narinig mo siguro yung sinabi ko kanina sa mga pulis. Tay, hindi aabot sa ganito ang lahat kung sa simula pa lang may ginawa na kayo. At kung inikpitan niyo si Kuya? Pwede ba, Jenica? Mas mabuti pa siguro manahimik ka na lang kaysa yung sisihin mo ko. May krimeng ginawa si Kuya. May tao siyang pinatay at may pamilyang inagrabyado. Naniniwala ka sa ibinibintang kay Carlos? Jenica, kapatid mo yun! Alam ko po yun, Tay. Kaya nga naghihirap din ang kalooban ko dahil sa nangyayari kay Kuya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Dito ka pala ngayon nagtatago. Isang tagpi-tagping kwarto dito sa squatters area. Mas magharap ang lungga ng daga rito. Ayos lang yun, Bogart. Kailangan eh. Sigurado ka bang ligtas ka rito? Pinaghahanap ka na ng batas. Alam ko. Kaya nga, doble ingat ako. Hinahanap ka na rin nga pala ni Boss Rajid. Pakisabi, makikipagkita ako sa kanya. Hindi ko maaring pabayaan ang trabaho ko dahil magugutom ako. Pati sina Itay. Di kaya mahirapan kang magtrabaho ngayon yan? Bahala na. Marami namang paraan para makapag-disguise. Teka nga pala, alam ba ng pamilya mo tong kinaroroonan mo? Si Itay lang. Siya ang tanging nakakaalam ng pinagtataguan ko. Siya rin ang nag-utos na magtago ako. Cool din yung airpods mo ah. Naiintindihan lang niya ako, Bogart. Hindi niya ako hahayaang mapahamak. Tay! May nagsigaw po sa labas! Ito kaya yung walang magawa na yun. Teka't lalabasin ko. Tay! Si Aling Belinda po! Belinda! Ano ba problema mo? Bakit nagwawala ka riyan? Mamamatay tao yung anak mo! Nasaan yan? Ilabas mo ang kriminal mong anak! Huwag mong itago! Hoy, Belinda!
Magdahan-dahan kasi pinararatang mo. Wala kang ebidensya sa sinasabi mo. Oo, sira ulo. Ano ebidensya ang sinasabi mo? May nakakita ng baril ni Carlos, ang anak ko! No. Dapat magbayad ang walang yabong anak! Kriminal siya! Masama siya! Hindi masamang tao ang anak ko. Umalis ka na. Dahil nag-iiskandalo ka lang. Alam ko, itinatago mo siya! At labag sa batas ang ginagawa mong pagtatago sa taong kriminal! Maging ikaw, mananagot din! Alam mo ba yan? Tumigil ka! Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo, bungal! Umalis ka! Nanggugulo ka lang! Hindi mo may tatago ng habang panahon! Yang anak mong kriminal! Mahuhuli din siya! At titiyakin ko, mabubulong siya sa kulungan! Umalis ka na! At huwag ka nang babalik para manggulo! Layas! Hindi pwede na ganyan ang kaibigan mo si Carlos. Madalas siya wala. Hindi ko rin siya mapakinabangan. Boss, alam niyo naman yung sitwasyon niya. Wala akong pakialam, Bogart. Kailangan gawin niya ka ng trabaho. Hayaan niyo, boss. Sasabihan ko siya. Huwag niyang hintayin magalit ako sa kanya. Dahil iba ako mapikon. Alam niya yan. At hindi marikatwiran ang kalokohan ginawa niya. Wala akong pakialam doon. Kung makalabos man siya. Huwag niya tayong idadamay. Dahil kahit nasa kulungan siya, aabot ang kamay ko doon para patahimikin siya. Kaya mabuti pa kung ititikom na lang niya ang kanyang bibig. Itay, kayo po pala. Pasok po. Baka po may nakasunod sa inyo. Wala, anak. Tiniyak ko na walang nakasunod sa akin na magpunta ako rito. Ano, kumusta ka na? Eto. May dala akong shield bath soap. At may pagkaing dilata para sa iyo. Nang hindi ka kailangan lumabas lagi. Ano? Okay ka lang ba rito, anak? Naiinip na nga po ko rito, Itay. Tiis-tiis lang, ha? Gagawa ko ng paraan para makalayo ka at makapunta sa probinsya. Hinahanap nga raw ako lagi ni Boss Rajid. Yun ang sabi sa akin ni Bogart. Hindi na ako nakakapag-report sa kanya. Kaya wala rin akong kinikita, Itay. Kahit papano nakapagtabi ako galing sa perang ibinibigay mo sa akin. Basta iwasan mo munang lumabas, anak, ha? Para din yun sa kaligtasan mo. Itay, hanggang kailan ako magtatago? Hindi ko rin alam, Carlos, anak. Basta ayokong mahuli ka ng batas. Hindi ka makukulong. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sandro, saan mo ba tinatago si Carlos? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Roman. Hindi ko itinatago ang anak ko. Nasaan siya? Ewan ko. May kasalanan si Carlos. Alam ko yun. Pero wala akong alam kung nasaan siya. Nag-aalala nga ako kung ano na nangyari sa kanya. Nagsisinungaling ka. Bakit hindi mo nalang pasukuin ang anak mo? Hindi mo ba ako narinig, Roman? Hindi ko alam kung nasaan si Carlos. Kaya tantanan mo na ako. At tama na ang pakikialam mo sa buhay namin.
Buti na lang nasundan ko si Itay. At wala siyang alam sa ginawa kong pagsunod sa kanya. Ayun si Itay. Nasa harap na isang barong-barong. Sabi ko na nga pa eh. Alam niya kung nasaan si Kuya. At inililihim niya. Si Kuya Carlos ang nagbukas ng pinto. Talagang kinukonsinti siya ni Itay. Pinoprotektahan niya para hindi mahuli ng mga pulis. Lalo lang pinalalaki ni Itay ang kasalanan ni Kuya. Sinundan mo ang itay mo? Opo, Chong. At natiyak kong itinatago nga niya si Kuya. Ayoko na makialam, Jenica. Saka mahirap kausap ang itay mo. Hindi niya ako pinakikinggan. Matanda na siya. May sarili na siyang pag-iisip. Pero mali yung ginagawa niyang pagtatago kay Kuya. Ayoko na makialam. Ayoko na. Kayo na lang ng itay mo ang mag-usap. Sabihin mo ang gusto mo mangyari. Baka sakaling pakinggan ka. Tay, alam kong nagsisinunghaling kayo. Alam ko na tinatago niyo si Kuya. Dahil sinundan ko kayo. Ano ba pakialam mo? Ano ngayon kung itinatago ko ang kuya mo? Ginagawa ko lang yun para protektahan siya. Tay, hinahanap ng batas si Kuya Carlos. May ginawa siyang kasalanan na dapat niyang panagutan. Anong gusto mong gawin ko, Jenica? Ang isuplong ko siya sa mga pulis? Ang ipakulong ko siya? May dapat siyang pagbayaran. At sa ginagawa niyo, pati sarili niyo pinapahamak niyo! Wala akong pakialam! Kahit mali pa yon, kahit ikapahamak ko pa, hindi ako papayag na mahuli ng mga pulis ang kuya mo! Ayokong makita siya nakakulong, Jenica! Naiintindihan mo yon? Lalo lang madaragdagan ang kasalanan ni Kuya dahil sa hindi niya pagsuko. At pagkonsinti niyo na magtago siya. Ginagawa ko lang kung ano ang alam kong makabubuti sa kuya mo. Tay! Hindi yun makabubuti kay Kuya. Kundi lalo lang makakasama sa kanya. Bakit, Jenica? Ano bang alam mong mabuti? Ang tradorin ko ang kuya mo? At ipahuli ko siya? Para magdusa at mabulok sa kulungan? Mapapalayo siya sa atin. Hindi ko kayang makita na nagdurusa sa loob ng kulungan ang kuya mo. At mangyari din sa kanyang sinapit ng kapatid ko. Namatay siya habang nakakulong. Dahil sa ginawang pagpapahirap sa kanya. Ano bang gusto niyo mangyari? Ang patuloy na magtago si Kuya? At ang kaso na pananagutan niya? Oo! Dahil ayokong makulong siya. Hindi ko kayang makita ang magiging kawawang kalagayan doon ng kuya mo. Kaya't hanggat magagawa kong itago siya, gagawin ko yon kahit nalabag yun sa batas. Mahal ko ang kuya mo. At lahat gagawin ko para iligtas siya. Hindi niya siya pinoprotektahan! Lalo niyo lang siya tinuturuan maging masama! Sa simula pa lang, alam niyo nang mali, pero hinahayaan niyo! Kinukonsente at pinagtakpan! Hindi pagmamahal ang ginagawa niyo! Kayo ang nagtulak sa kanya patungong impyerno! Hindi ikaw ang magdidikta sa akin kung tama o mali ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kuya mo. Dahil hindi mo ko kayang maintindihan, Jenica! Kayo ang hindi nakakaintindi sa ginagawa niyo, Tay! Pinagpipilitan niyo yung bagay na mali! Nasasabi mo yan! Dahil hindi ka pa nagiging magulang! Kaya hindi mo maunawaan ang mga ginagawa ko! Ang mga... Tay! Ang simsim ko. Di ko...
Tay! Akipang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Ika, may nagsabi sa akin na isinugod mo rito sa ospital ng itay mo. Opo, Chong Roman. O kumusta na siya? Chong! Jenica, bakit? Wala na po siya. Ano? Hindi na po siya umabot ng buhay dito sa ospital. Patay na po si Itay. At kasalanan ko po. Kasalanan ko. Jenica, bakit mo sinisisi ang sarili mo? Nagkaroon po kasi kami ng pagtatalo. Bago po siya atake. At nahirapan siyang huminga. Tungkol po yun kay Kuya Carlos. Kaya ako po ang dahilan ng pagkawala ni Itay. Ako po, Chong. Jenica, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang may gusto nang nangyayari. Chong Roman, Pwede ba tumuloy, Carlos? tuloy po kayo. Huwag kang mag-alala. Wala akong kasama. At tiniyak ko rin na walang nakasunod sa akin sa pagpunta ko rito. Paano niyo po nalaman na nandito ako? Sinabi sa akin ni Jenica. Alam niya na dito ka itinatago ng itay mo. Alam ba ni Itay na nagpunta kayo rito? Hindi. Kaya nga ako naparito dahil sa kanya. Bakit po, Chong? May problema po ba? Wala nang itay mo. Ano pong wala na? Patayin na siya. Hindi. Hindi totoo yan, Chong. Iniwan na niya kayo. Gusto kong makita siya, Chong Roman. Gusto kong masilip man lang siya. Carlos, sigurado ka ba sa gagawin mo? Iba ang sitwasyon mo ngayon. Malamang may mga pulis na nagbabantay sa burol ng itay mo. Nag-aabang doon para arestuhin ka. Pero gusto ko siyang makita. Gusto kong makita si Itay. Naiintindihan kita. Handa ka na rin bang sumuko sa batas at pagbayaran ng naging kasalanan mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Ayoko. Hindi pwede. Hindi ako susuko. Kakayanin kong hindi makita ang labi ni Itay. Huwag lang ako mahuli ng mga pulis. Siguro naman, maiintindihan ako ni Itay. Dahil itong ibig niyang mangyari nung nabubuhay pa siya. Ang wag akong makulong. Dahil mas magiging kawawa raw ang kalagayan ko sa loob ng kulungan. Baka mangyari din sa akin ang sinapit ng kapatid niyang nakulong. Namatay sa loob ng bilangguan. Kaya hanggat magagawa kong makapagtago at umiwas sa batas, iyon ang gagawin ko. Nakikiramay ako, Jenica. Salamat, Jeline. Ang kuya mo, nagpunta na ba rito sa burol ng Itay mo? Hindi pa. Walang katiyakan kung darating siya. Pero, maaring hindi na. Dahil ba may mga pulis na lagi nagbabantay dito? Oo. Nagmamatigas pa rin si Kuya eh. Ayaw niyang sumuko. Mula rito sa tagong lugar na kinakatayuan ko, tanaw kong kabaong ni Itay habang ipinapasok na nila sa nicho. Itay, pasensya ka na. Hindi ko man lang nasilip ang labi mo. Para nakapagpaalam ako sa iyo. Itay, mahal na mahal ko kayo. Kung umabot man sa ganito ang buhay ko, alam kong nauunawaan ninyo. Ang gusto ko lang naman, mabigyan kayo ni Jenica ng maganda at masaganang buhay. Itay, mahal na mahal ko kayo. Nailibing lang Itay mo pero hindi man lang nagpakita ang iyong kuya. Mas pinili pa ni Kuya na hindi masilip si Itay Chong Roman. Kaya saang maaresto siya. Jenica, hindi magkakaroon ng kapayapaan ng buhay ng kuya mo kung habang buhay siyang magtatago sa batas. Ganun na nga po ang mangyayari, Chong. At lalo lang lalaki ang kaso laban sa kanya. Mas magiging delikado pa kung patuloy siyang magtatago. O anong pinaplano mo? Isang bagay lang ang dapat kong gawin para maging maayos ang lahat at matiyak ang kaligtasan ni Kuya. Makikipagkita ka sa kanya? Jenica, di ka na dapat nagpunta rito. Kuya, sumuko ka na. Mas makakabuti yun sa'yo. Kaya ka ba nagpunta rito para kumbinsin akong sumuko? Nagkakamali ka. Di ko gagawin yon. Katunayan, aalis na ako rito para lumipat ng ibang lugar. Hindi na ako ligtas rito. Kahit saan ka pumunta, hindi ka magiging ligtas. Dahil hinahanap ka ng batas. Maghanap sila hanggat gusto nila. Gagawin ko ang lahat para pagtaguan sila. Carlos Espiritu, sumuko ka na. Napapaligiran ka namin. Anak nang! Jenica! Anong kalokohan tong ginawa mo? Ipapahuli mo ako? Nagsama ka ng mga polis? Kuya, patawarin mo ako. Nakikiusap ako. Sumuko ka na. Huwag mo takasan ng batas. Carlos! Dahil wala tong madudulot na mabuti sa'yo. Mapapahamak ka lang. Bakit? Sa ginawa mo ba? Hindi ako mapapahamak? Sumuko ka na! Mabubulok ako sa kulungan. At baka nga patayin pa nila ako. Wala silang gagawing masama sa'yo. Basta sumuko ka lang na mahusay, hindi ka mapapahamak. Hindi, Jenica! Hindi ako susuko ng buhay. At pwede ba? Umalis ka na rito bago ka pa madamay. Kuya, saan ka pupunta? Kuya! Hindi ako magpapahuli ng buhay sa kanila. Mamamatay muna ako bago nila ako makaresto! Kuya!
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.